Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Medyo hindi maganda ang mga relasyon ng mga mambabatas dyan sa House of Representatives dahil recently lang, ka-coffee, tinanggalan po ng committee membership itong si Rodante Marcoleta. Itong si Representative Rodante Marcoleta na alam nyo naman, ka-coffee, kung na kanino yung loyalty nito ni Marcoleta. Si Marcoleta po, alam naman ng lahat yan, kaalyado yan ni Digong, ni Rodrigo Duterte at ngayon ay VP na si Inday Sara Duterte. Kung inyong matatandaan, sa pagdinig po ng budget hearing, sa budget hearing, ka-coffee, para sa budget ng Office of the Vice President, gusto ni Marcoleta, agad-agad na aprubahan na lang yan yung hinihingi ni Inday na 2 billion out of ano daw yan courtesy na lang daw po yan, dahil sila naman daw po yung mga honorable, total ino-honor naman nila yan yung pagbibigay ng courtesy approval doon sa Office of the President at the same time Office of the Vice President. Syempre, tinutulan yan ng mga mambabatas. Hindi pwedeng courtesy approval na lang yan na hindi mo nabubusisiin. Kasi may record na si Inday Sara Duterte na hindi tama yung paggastos ng pera. Patunay dyan kung paano niya winaldas itong confidential funds ng Office of the Vice President at ganoon din ng Department of Education. Kung wala lang sana yung mga issue na yan, pwede mo pang i-insist yung courtesy approval na yan na hindi mo nabusisiin. Ang problema, nag-i-exist yung mga problema na yan Mismong Commission and Audit na mismo ang nagsasabi na hindi naging tama yung paggastos ng illegal o hindi naging tama o illegal yung paggastos dito sa pondo na ibinigay po sa Office of the Vice President. Kaya hindi mo pwedeng i-insist yung courtesy approval na yan na gusto ni Marcoleta. So ano nangyari ngayon? Ano yung consequences ngayon? Hindi ko alam kung pinag-iinitan siya o deserve niya na matanggal sa kanyang mga komite. Siguro dahil sa kanyang principle, siguro dahil sa kanyang belief na dapat hindi binubusisi yung pera ng taong bayan. Natanggal siya, ka-coffee. Sa 5 hindi lang isa, hindi 2, hindi 3, hindi 4, kundi 5 na komite. Natanggal po dyan si Marcoleta. Sino ang nagtanggal? Siyempre, yung leadership ng House of Representatives. Ang tanong dyan, deserve niya ba na matanggal siya sa mga komite na yan? Kasi kung ganyan yung kanyang mindset, favoring the Dutertes lagi, habay hindi pwede. So, tinanggal siya dyan sa mga komite na yan. Sige, basahin natin. Nasa headline po yan ng Inquirer.net. Marcoleta expelled from 5 House panels. Actually, nang isang araw pa natin ito nakita and nag-appear ulit ito. Pinost ulit ng Inquirer. Sagip, Representative Rodante Marcoleta, a known ally of former President Rodrigo Duterte and his daughter, VP Sara Duterte, has been stripped of his membership in 5 committees in the House of Representatives. Actually, sobrang powerful kasi ng Kongreso, ng House of Representatives. Sobrang powerful yan. Budget lang halos magmakaawa yung mga government agencies para sa budget nila, or else bubusisiin ka ng mga mababata. Sobrang powerful ng HOR at ng Senado, ganoon din. Sa Committee on Appointment lang kung merong secretary may in-appoint na medyo questionable yung kanyang credentials pwedeng hindi siya ma-appoint kapangyarihan din ng House of Representatives yan at ng Senado, ng Committee on Appointments. Marcoleta lost his seat in the powerful Committee on Appointments. Ayun, isa. Makapangyarihan yan. Committee on Appointments. Natanggal si Marcoleta dyan. And 4 other panels just before the Chamber approved next year's draft 6.35 trillion national budget on final reading and adjourned for a break on Wednesday. Siyempre, hindi titigil dyan si Marcoleta. Mag-iingay yan si Marcoleta. Hindi pwedeng basta-basta na lang yan. Deputy Majority Leader and Iloilo Representative Janet Garin moved to nominate Quezon Representative Virgilio Lacson as Marcoleta's replacement in the committees on appointments, public accounts, energy, justice, and constitutional amendments. O yan, ka-coffee, yung mga komite na tinanggal kay Marcoleta. Sabagay, patapos na rin naman, ka-coffee. Patapos na yung kanilang mga termino ngayon unless manalo ulit itong Sagip Party List. No? O yan, ang mga komite na yan. Committee on Appointments, very powerful yan. Public accounts. Ito yung recently na dumalo dyan si Inday Sara Duterte sa pagdinig na yan. Energy, justice, and constitutional amendments. This came a week after Marcoleta, who was also stripped of his vice chairmanship in the Committee on Good Government, which is currently looking into how public funds had been spent by the Office of the Vice President and Department of Education, and later when it was also headed by Sara Duterte. Abay, dapat lang. Diba, hindi dapat siya dyan. Kasi kung ganyan yung kanyang mindset, diba, malinaw naman nakaalyado siya ng mga Duterte. Paano mo iimbestigahan yan? Diba? Hindi na magiging patas yan. Paano mo iimbestigahan yung paggastos doon sa 125 million funds na mismong COA na ang nag-flag?
'Di ba? Dapat wala talaga siya diyan. Actually, dapat nga mag-inhibit siya sa mga ganyang investigasyon na 'yan, 'di ba? Kasi alam naman natin kung kanino yung loyalty niya. No official reason was given during Wednesday's plenary about Marcoleta's replacement. Ang problema, ang kalakaran dyan sa House of Representatives, botohan yan eh. Sorry ka, kung hindi ka nakakuha ng enough votes. Sabihin na natin, pinupolitika ka. Wala ka magagawa kasi yan ang sistema, which is nag-benefit ka rin sa ganyang sistema. Lahat ng mga mababatas dyan, nag-benefit. And you have to remember, kapag ikaw nasa HOR, nasa Senado, walang permanenteng position dyan. Maya-maya pwede kang matanggal sa posisyon na yan. Kahit ikaw pa yung Speaker of the House, kahit ikaw pa yung Senate President, tinan mo yung kay Zubiri. Diba? Agad-agad siyang napalitan ni Chis Escudero. Ganoon din si Chis Escudero, anytime pwede din siyang mapalitan. Ganoon din si Romualdez, anytime pwede siyang mapalitan. Yan yung consequences o kumbaga yan yung mga baggage ba. Kapag ikaw ay na humawak ng isang posisyon, kasama yan na dapat mong paghandaan. Kumbaga, huwag kang kumapit dyan sa posisyon na yan dahil hindi yan permanente. Hindi yan laging sayo. Obvious witch hunt daw po yan. Sought for comment, Marcoleta said his removal may be due to his recent actions that were interpreted as being supportive to the Vice President. Ayun, nagets din niya. Alam na ni Marcoleta ang dahilan dyan. Posible daw kung bakit siya natanggal dyan dahil sumusuporta siya o ina-interpret ng mga mambabatas na siya ay sumusuporta kay Inday Sara Duterte. Ang tanong ng netizens dyan, hindi ba? Hindi ba talaga siya sumusuporta sa mga Duterte? Kasi di ba sabi niya, hindi ko ito makakalimutan sa pagdinig na yan, di ba? Kaya tayo tinatawag daw na honorable dyan sa House of Representatives. Honorable sila dahil ino-honor nila yung mga tradisyon ng House of Representatives. Ang tradisyon daw na kasi yan, kapag ang budget na ng Office of the President at Office of the Vice President, nagkakaroon na ng courtesy approval. Hindi mo na bubusisiin yan. Yan ang tradisyon. So binabali daw po ng mga mambabatas na ito yung tradisyon na yan. So ang gusto niya mangyari, wag nang busisiin yan kahit mali yung paggasto sa previous years dahil may tradisyon. Aba, hindi naman pwede yan. Natali na tayo sa ganyang provision. Maintindihan mo ba yung provision na yan kung wala mga questionable transactions? Ang problema meron eh. Malinaw yung mga questionable transactions dahil COA na mismo ang nagsasabi. Yun. Isa yan sa dahilan. And I think alam naman ni Marcoleta yan na yan ang naging dahilan kung bakit siya natanggal dyan. The veteran lawmaker was one of the few who stood up for Duterte after the Appropriations Committee broke what he called a tradition by not immediately approving OVP's 2.03 billion budget. Napakalami, laki-laki naman kasi ng budget na yan eh. At nauwi na lang yan sa 700 plus million pesos na budget. Pero sa tingin ko, sa Senado, aangat yan ka-coffee. Hindi lang 700 yan. May mga senador dyan na magsusulong yan na maiangat yan. And pagdating ng BICAM, pag nag-meet na yung representatives ng House of Representatives at ang representatives ng Senado, BICAM yan, ka-coffee, di ba? Aangat pa yung budget ng OVP. I don't think 700 lang yan. Baka pumalo yan ng 1.5 billion pesos. Yan, tansya ko lang yan, ka-coffee ha. Hindi yan 700. Marcoleta also questioned why the panel prematurely raised a commission on audit disallowance notice covering a bulk of those funds when the OVP, as a matter of procedure, could still explain how the money was used. I think hindi na. Pag notice of disallowance ano na yan pinapasauli na sa iyo yan unless i-apila mo. Alam ko pwede sa Korte Suprema ata nila i-apila yan Di ba? Kasi may notice of disallowance na inuutusan na kayo kung sino man yung mga pumirma doon na isauli yung pera na yan dahil hindi naging tama yung inyong paggastos. Disallowance na yan That they deviated from this norm is out of the box and highly suspicious, obviously bordering on political witch hunt, he then told the Inquirer. Yan po ang pinapanindigan dito ni Representative Marcoleta. Si Marcoleta, isa din po yan ka-coffee na simula ng bumanat kay PBBM. Kung inyo matatandaan, di ba? Binira niya rin yan si PBBM. Hindi natin makakalimutan yan Naging style na rin ni Marcoleta yan. Yung pagbira kay PBBM. Sige, good luck na lang ka-coffee. But again, kung tinanggal siya dyan sa 5 komite kung saan siya nabibilang, wala siya magagawa dyan kasi desisyon niya ng liderato. Di ba? And again, dapat hindi kakapit tuko dyan sa pwesto na yan dahil anytime pwede kang mapalitan kasi by numbers yan Voting kayo dyan O siya, anong sa tingin ninyo ka-coffee? Deserve ba ito ni Marcoleta o hindi? Sige, share ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang po ng subscribe. Alright, ako magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!